Isang horror na palabas sa telebisyon ang tampok ang mga pagpatay sa Vanot Psychiatric Institute na naganap noong 1930s. Ang ospital, na nakaharap sa dagat, ay naging lugar ng maraming pagpatay sa mga kriminal na baliw na pasyente na isinagawa ng punong siruhano. Si Dr. Richard Vanot, isang araw, nag-alsa ang mga pasyente, pinatay ang mga staff ng ospital, at sinugod ang silid kung saan abala si Vanot sa pag-record ng kanyang sarili habang pumapatay ng isang pasyente. Sinunog nila ang ospital, ngunit walang nakatakas sa loob dahil sa mga security locks na ipina-install mismo ni Dr. Richard sa buong gusali. Simula noon, kilala na ang nirestarang gusali, na ngayon ay tinatawag na House on the Hill, na pinamumugar ng mga multo at nananatiling walang nakatira hanggang ngayon dahil nananatili pa rin doon ang mga espiritu ni Dr. Vanot at ng kanyang mga pasyente, na pinahihirapan. Samantala, habang nanonood ng programa mula sa kanyang bathtub, isang babae ang tumawag sa kanyang malayong asawang, isang negosyanteng may-ari ng ilang amusement parks na may baluktot na pakiramdam ng katatawanan, na si Stephen Price. Sila ng kanyang asawa na si Lauren ay may relasyon na walang pagmamahal at puno ng galit. Sinagot ni Stephen ang tawag ngunit agad na ibinaba dahil siya ay ini-interview sa balita para sa pagbubukas ng kanyang bagong amusement park. Dinala ni Stephen ang mga nag-i-interview sa kanya upang maranasan ang mga bagong rides. Sumakay sila sa isang elevator upang makasakay sa roller coaster. Ngunit biglang nasira ito. Habang bumabagsak ang elevator, natarante si Stephen at ang mga nag-i-interview. Ngunit bago bumagsak sa lupa, nagbago ang hitsura ng sahig ng elevator at lumitaw ang logo ng amusement park, na nagpapakita na ang pagkasira ng elevator ay bahagi lamang ng ride. Nagpatuloy ang mga nag-i-interview at sumakay sa roller coaster. Biglang nasira ang mga riles, ngunit ito ay isang panlilinlang lamang gaya ng elevator. Samantala, tinawagan ni Stephen si Lauren pabalik. Sinabi ni Lauren na gusto niyang ganapin ang kanyang birthday party sa Haunted House on the Hill. Bagamat nag-aatubili, pumayag si Stephen ngunit pinunit ang listahan ng mga bisita ni Lauren at nagsimulang gumawa ng sarili niyang listahan. Umalis siya, ngunit biglaang nabago ang listahan ng mga bisita ng isang hindi nakikitang puwersa. Kinabukasan ng gabi, dumating ang 4 na bisita, sina Jennifer, Eddie, Melissa, at Donald, para sa party, na may mga imbitasyon na nagsasaad ng premyong salapi na $1 milyon para sa sinumang makakabuhay sa loob ng Haunted House on the Hill hanggang bukang liwayway. Doon, sinalubong sila ng may-ari ng bahay, si Watson, at hiningan sila na maglakad papasok dahil nakaharang ang daan. Tinanong ng mga bisita ang may-ari kung bakit sila inanyayahan dahil hindi nila kilala si Stephen ng personal. Ngunit nagulat din ang may-ari. Pagpasok nila sa bahay, nagsimulang mag-record si Melissa at napansin ang kakaibang stained glass na mga bintana sa kisame. Sinabi ni Watson na nandyan na yun mula nung ito ay isang asylum pa. Hinanap nila si Stephen at Lauren na nag-imbita sa kanila, ngunit hindi nila makita. Sa wakas, lumitaw si Lauren at tinanong ang mga bisita kung sino sila. Biglang nabasag ang stained glass sa ibabaw niya, at dali-daling iniligtas ni Eddie si Lauren mula sa mga bumabagsak na piraso ng salamin. Lumitaw si Stephen sa harap nila at tinanggap sila sa bahay. Nagsimula magtalo ang mag-asawa, at sinabi ni Stephen kay Lauren na maaaring siya ang unang mamatay sa bahay. Natuklasan ng grupo na ang lolo at ama ni Watson ay namatay matapos ang pagre-renovate ng bahay. Tinanong ni Lauren ang kanyang asawa kung nasaan ang kanyang mga bisita. Sinabi ni Stephen na binago niya ang listahan sa mga individual na handang gawin ang anumang bagay para sa premyo. Ngunit, idinagdag ni Stephen na ang 4 na bisitang dumating ay hindi ang mga taong inimbita niya. Nag-away sila, at inihayag na sinubukan ni Lauren na patayin si Stephen noon. Malinaw na para sa kanyang pera, hinatak ni Stephen ang buhok ni Lauren, ngunit kinagat niya ang kamay nito kaya siya ay binitiwan. Samantala, pinapanood sila ng isang operator sa pamamagitan ng mga security cameras ng bahay. Sa galit, sinabi ni Lauren kay Stephen na magtataksi na lang siya pauwi. Nang bumaba si Stephen sa kanyang mga bisita, hiniling ni Watson ang kanyang bayad para sa renta ng bahay. Gayunpaman, nagsulat si Stephen ng mga cheque ng $1 milyon para kay Watson at sa mga bisita ngunit sinabi na matatanggap lang nila ito kung mananatili sila ng buong gabi. Kung sino man sa kanila ang aalis o mamatay, ang kanilang $1 milyon ay mawawala at maidaragdag sa premyo. Inamin ni Stephen na hindi niya kilala ang sinuman sa kanila, ngunit pinaghihinalaan pa rin ang kanyang asawa na naghahanap ng yaman ang may kagagawan sa pagbabago ng mga bisita. Tumangging maglaro si Watson at humiling ng kanyang bayad. Tinanggihan niya ang $1 milyon at nagsimulang umalis. Ngunit automatikong nag-lock ang bahay, at hindi siya makalabas. Binasag niya ang isang bintana upang makatakas, ngunit naharang ng mga bakal na rehas. Sinabi niya sa mga bisita na ang lockdown ay isang lumang mekanismo na ginawa ni Dr. Richard upang maiwasan ang pagtakas ng kanyang mga pasyente. Ayon sa trahedya, lahat ng tao sa ospital ay namatay ng magkasama sa apoy maliban sa 5 miyembro ng staff. Dagdag pa rito, sinabi ni Watson na ang bahay ay buhay at na lahat sila ay mamamatay. Sinubukan nilang tumawag ng tulong, ngunit walang signal. Dumating si Lauren at sinisi si Stephen sa pagkakalok ng bahay.
Sinubukan ni Donald na pilitin si Steven na i-undo ang lockdown. Ngunit itinanggi ni Steven ang responsibilidad para dito. Tinanong nina Eddie at Jennifer si Watson kung paano ito ma-unlock. Natuklasan nilang may control room sa basement. Ngunit binalaan sila ni Lauren tungkol sa mga sorpresa ni Steven at sinabing magdala sila ng baril. Binuksan ni Steven ang isang kalapit na chest at kinuha ang mga revolver. Itinutok ni Lauren ang baril sa kanyang asawa upang subukan kung gumagana. Ngunit nagdalawang isip siya at ibinigay ang baril kay Eddie. Umalis ang tatlong bisita upang hanapin ang labasan habang nag-a-apologize si Steven. Sa kanilang pagpunta sa basement, nakasalubong ng grupo ang mga nakakakilabot na estatwa sa loob ng mga glass cages. Nagpatuloy sila sa paglakad, ngunit biglang nabasag ang kisame, at naaga ni Eddie si Jennifer sa oras upang mailigtas siya. Samantala, pinapanood ng operator ang grupo mula sa surveillance room at pinalakpakan ang sarili sa pananakot sa mga bisita sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng semento. Pumasok si Steven at sinite siya sa paglock ng bahay ng walang pahintulot. Sinabi ng operator kay Steven na hindi siya ang may kagagawan at na nangyari lang ito ng kusa. Kaya, sinimulan ni Steven na sisihin ang kanyang asawa habang ginagabayan sila papunta sa control room. Sinabi ni Watson sa grupo na hindi pa na-renovate ang basement mula noong nagkasunog. Biglang lumitaw si Steven at sumama sa grupo. Nakita nila ang isang lumang metal na pinto sa likod ng sirang brick wall. Ngunit sinabi ni Watson na hindi ito ang control room. Habang sila ay naglalakad palayo, may lumabas na dugo at kakaibang anino sa metal na pinto. Sa paghahanap ng control room, nakakita sila ng electroshock therapy room at isang saturation chamber kung saan inilantad ni Dr. Richard ang kanyang mga pasyenteng schizophrenic sa mga kakaibang imahe at tunog upang sila'y gamutin. Naghiwalay sina Eddie at Jennifer kay Watson at Steven. Nagawa ni Jennifer na buksan ang ilang mga ilaw habang pinapakialaman ang ilang exposed na mga wire. Habang nagmamasid, tinanong ni Eddie si Jennifer kung sino talaga siya. Inamin niyang siya si Sarah at hindi siya inimbita. Nagpapanggap lang bilang ang taong nasa guest list para sa kanyang amo, si Jennifer Starr. Nagpatuloy siya sa paghahanap, ngunit nang siya ay lumingon, nawala na si Eddie. Nakita niya ang isang figure na gumagalaw sa gilid at sinundan ito. Natagpuan niya si Eddie sa dulo ng pasilyo na tahimik na nakatingin sa kanya. Sinundan niya ito papunta sa isang morgue, kung saan nakita niya ang katawan ni Eddie na nanginginig ng demonyo. Muling tumingin si Sarah at nakita niyang nakatayo si Eddie sa harap ng isang tangke ng dugo. Tumalon si Eddie sa tangke, at si Sarah ay tumakbo upang iligtas siya. Sinimulan si Sarah na hilahin papasok, ngunit ang totoong Eddie ay lumitaw sa harap niya, at nagawa niyang makawala. Bumalik sila sa itaas at tinanong si Steven tungkol sa kanyang mga madilim na plano, ngunit sinabi niyang kasama niya si Watson na naghahanap ng control room. Sinabi rin niyang hindi ito umiiral, na ikinadismaya ng grupo. Samantala, naglalakad-lakad si Melissa sa basement upang i-film ang bahay gamit ang isang camera. Natagpuan niya ang isang operating room at nagsimulang mag-record. Nakita niyang si Dr. Richard ay nag-oopera sa kanyang mga pasyente sa screen ng camera. Ngunit misteryosong nawawala ang mga ito kapag ibinababa niya ang camera. Paglingon niya, nakita niya ang multo ng isang matandang pasyente. Bazar na tumakbo ang multo papunta sa kanya at inatake siya, na nagpasigaw sa kanya sa takot. Narinig ng grupo ang kanyang sigaw at tumakbo papunta sa basement. Natagpuan nila ang camera ni Melissa malapit sa isang trail ng dugo, na nagpapahiwatig na ang pinakamalalang pangyayari ang nangyari sa kanya doon. Sa itaas, ni-review ni Sarah ang recording ni Melissa. Pinanood nila kung paano brutal na inatake si Melissa ng isang hindi nakikitang puwersa. Biglang lumitaw si Lauren at tinanong ang kanyang asawa kung paano niya nagawang patayin si Melissa. Itinutok ni Lauren ang baril sa kanya, ngunit hindi pinansin ni Steven ito. Iniisip na hindi loaded ang baril. Binaril ni Lauren ang salamin sa likod ni Steven at umakyat papunta sa kwarto. Sinabi ni Steven sa grupo na nilagyan niya ng blanks ang baril. Pumunta si Steven sa operator ngunit labis na nabigla nang makita ang labis na nasirang mukha ng operator. Tiningnan niya ang mga camera at nakita ang multo ni Dr. Richard na naglalakad papunta sa kwarto ni Lauren na may baril. Sa takot, tumakbo si Steven papunta sa basement habang sina Eddie at Sarah ay sinubukang magbukas ng bintana. Ngunit nabigo, naghanap si Watson ng inumin, at si Donald ay nagpatuloy sa paghahanap kay Melissa. Biglang nagsimulang mag-flash ang mga ilaw. Sa wakas, nagtagpo ang grupo sa basement at natagpuan si Lauren na nakatali sa kama sa electroshock therapy room. Naon ang kuryente, at si Lauren ay na-electrocute. Sinubukan ng grupo na patayin ang kuryente ngunit hindi nila mahanap ang switch. Isa sa kanila ang nakakita ng tamang switch at pinatay ang kuryente, ngunit patay na si Lauren. Itinutok ni Steven ang baril sa mga bisita. Hinala niya na isa sa kanila ang pumatay sa kanyang asawa.
Itinutok din ni Sarah ang baril kay Steven. Pinaghihinalaan siya mismo ang may sala. Nagawa ni Eddie na pabagsakin si Steven, at ikinulong nila siya sa saturation chamber. Naiwan si Donald upang bantayan si Steven. Nakiusap si Steven na buksan agad ang pinto, ngunit binuksan ni Donald ang makina at iniwan siya. Sa loob, labis na traumatized si Steven ng mga gumagalaw na imahe at mga nakakakilabot na tunog. Nagkaroon siya ng halusinasyon na siya'y nalunod sa isang tangke tulad ng isa sa mga pasyente ni Dr. Richard. Pagkatapos, lumitaw ang isang babaeng may deformidad sa loob at nagbago sa isang nakakatakot na halimaw, na nagdulot ng takot kay Steven at nawalan siya ng malay. Samantala, natagpuan ni Eddie at Sarah ang lumang opisina ni Dr. Richard. Pagpasok nila, nagulat sila nang matuklasan na ang lahat ng bisita, maliban kay Donald, ay malalayong kamag-anak ng 5 kawani na nakatakas sa sunog sa ospital noon. Sa sandaling yon, pumasok si Watson at sinabi na ang bahay mismo ang responsable sa pagbabago ng listahan ng mga bisita. Pumasok si Donald sa electroshock room kung saan naroon ang katawan ni Lauren. Pinunasan niya ang mukha nito at biglang hinalikan siya. Saka hinaplos ang kanyang katawan ngunit agad din itong tumigil at ininiksyonan siya ng gamot. Biglang nagising si Lauren at ibinalik ang halik. Ibinunyag na nagkasabuat sina Donald at Lauren upang takutin ang mga bisita, na nagresulta sa pagkamatay ni Steven. Gayunpaman, nagsimula silang mag-alala nang mapagtanto nilang wala sa kanila ang responsable sa biglaang pagkawala ni Melissa. Naiinis si Lauren dahil hindi sapat ang takot ng mga bisita upang patayin ang kanyang asawa. Bigla niyang sinaksak si Donald. Pinatay siya sa layuning isisi ito sa kanyang asawa. Pagkatapos ay tinanggal niya si Steven mula sa saturation chamber at inilagay ang bangkay ni Donald sa loob. Samantala, naghihintay ang grupo kay Donald. Nang hindi siya bumalik, pumunta sila sa basement upang hanapin siya, at natagpuan ni Watson ang isang bagong trail ng dugo pati na rin ang dagwang baril. Pinaghinalaan ng grupo si Steven at bumalik upang tingnan ang saturation chamber. Nang buksan nila ito, natagpuan nila si Donald na pugot ang ulo sa loob. Ngayon, naniniwala sila na si Steven ang pumatay. Pumunta si Sarah upang hanapin si Steven ngunit biglang narinig ang boses ni Melissa. Sinundan niya ito, at biglang lumitaw si Steven sa harap niya na may mga dagwang kamay. Sinabi ni Steven sa kanya na nagising siya sa sahig, at kasalanan ito ni Donald. Humingi siya ng tulong, ngunit nagduda si Sarah sa kanyang pagiging inosente at binaril siya, na naging sanhi ng pagkamatay niya. Dumating sina Eddie at Watson, at sabay-sabay silang umalis ng basement. Pagkaalis nila, biglang lumitaw si Lauren at nagpaalam ng may galit sa kanyang asawa. Sinabi niya sa bangkay nito na pinakasalan lang niya ito para sa pera. Biglang hinawakan ni Steven si Lauren at sinimulang sakalin siya. Ibinagsak niya ito sa pader at ipinakita ang bulletproof vest sa ilalim ng kanyang shirt. Tinakat niya si Lauren at sinabi na tuluyan na niya itong sisirain. Ibinagsak niya ito sa metal na pinto sa likod ng brick wall na dinaanan ng grupo kanina. Gayunpaman, bumigay ang pinto, at bumagsak si Lauren sa isang marumi at nakakatakot na silid. Naging nakakakilabot ang paligid ng biglang may anino na dumaan sa sahig patungo kay Lauren. Nagulat si Steven dahil hindi ito kasama sa kanyang plano. Tumayo si Lauren, ngunit hinayla siya ng anino patungo sa pader, kung saan mabilis na nawasak ang kanyang katawan. Sa pagkabigla mula sa nangyari sa kanyang asawa, aksidenteng natagpuan ni Steven ang isang cabinet na may mga parte ng katawan ni Melissa sa loob. Tinawag si Steven ng isang madilim na anino gamit ang anyo ni Lauren, ngunit tumakbo siya sa takot. Hinabol siya ng anino, ngunit hindi siya makatakas dahil nakakandado ang pinto ng lobby. Sumigaw si Steven sa iba pang mga bisita na buksan ang pinto. Sinusubukan ng natitirang mga miyembro ng grupo na buksan ang isang bintana nang marinig nila ang boses ni Steven. Nalilito sila dahil naniniwala silang pinatay na ni Sarah si Steven. Binuksan ni Watson ang pinto at nakita ang anino. Gayunpaman, nakaiwas si Steven sa anino, at hinayla si Watson patungo sa basement. Isinara ni Steven ang pinto sa likuran niya at tumakbo. Sinabi niya kina Eddie at Sarah na buhay nga ang bahay at tumakbo papuntang attic. Samantala, pinapanood ni Eddie at Sarah habang papalapit ang anino sa kanila, at nagsimulang magkaroon ng malalaking ngipin ang mga pasilyo. Biglang nawala ang anino, ngunit nagsimulang magputok ang sahig, kaya tumakbo sila. Nakarating si Steven sa attic at natagpuan ang isang lever para mabuksan ang lock. Sinabi niya kina Eddie at Sarah na may nakita siyang labasan. Tumakbo sila pataas habang ang anino ay naging anyo ni Melissa upang subukang kumbinsihin silang manatili. Umakyat ang anino sa attic at inatake si Sarah. Gayunpaman, itinulak siya ni Steven palayo at sinagip siya kapalit ng kanyang sariling buhay. Agad na naging mamya ang kanyang katawan at pagkatapos ay nawasak ng hangin. Sinira ng anino ang puli na nagbubukas ng bintana. Tinulungan ni Eddie si Sarah na makalabas, ngunit sumara ang bintana bago siya makalabas. Sa loob, hinarap ni Eddie ang anino, na ipinapakita ang mga mukha ng maraming biktima nito. Sinasisi nila si Eddie para sa mga krimen ng kanyang ninuno na tumulong kay Dr. Richard na pahirapan ng mga pasyente sa ospital. Inamin ni Eddie na siya ay ampon, ngunit tila walang epekto ito. Nang malapit nang atakihin si Eddie ng anino, lumitaw ang espiritu ni Watson at binuksan ang bintana. Pumasok ang liwanag ng araw at sinaktan ang anino.
na nagbigay daan kay Sarah na hilahin si Eddie palabas. Pinayagan ni Watson na magsara ang bintana sa likuran nila. Naupo sina Eddie at Sarah sa gilid ng bintana habang sumisikat ang araw. Nakita ni Sarah ang isang sober sa gilid malapit sa kanila. Binuksan ito ni Eddie at nakita ang kanilang premyong pera sa anyo ng ilang mga tseke na tig-$1 milyon. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang pagkakaligtas, iniisip nila kung paano sila makakababa mula sa tuktok ng asylum. Samantala, naiwan ang mga espiritu ni Steven at ng kanyang asawa upang pahirapan magpakailanman ni Dr. Richard at ng iba pang mga espiritu sa loob ng bahay.